Tahimik pero napakalaking pagbabago ang unti-unting nangyayari dito sa mundo ng global remittances. Inannounce po kasi kamakailan ng Western Union ang kanilang pagbili sa International Money Express o Intermex. Ngunit higit pa ito sa simpleng corporate acquisition dahil posibleng ito na ang magbukas ng bagong yugto kung saan magsisimula na ang paggamit ng blockchain technology sa mga international money transfers. Sa pagkakataong ito, ang teknolohiyang ito ay galing kay Ripple. Kasama po ang XRP Ledger at si XRP mismo. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit po ba mahalaga ang acquisition na ito kay Western Union? Sabi rito ay a silent but seismic transformation may be underway in global remittances. Western Union's recent acquisition of International Money Express Incorporated, Intermex, is more than just another corporate consolidation. It marks a potential turning point in how one of the world's largest payment providers could integrate blockchain technology into its existing infrastructure. Ayan, ang pagbili daw po ng Western Union sa Intermex ay hindi lang simpleng business move. Ito po ay isang pahiwatig na isa sa pinakamalalaking payment company sa mundo ay handa nang yakapin ang blockchain technology. Sa halip na gumawa ng sariling system mula sa simula, mukhang gagamitin po ng Western Union ang mga handang solusyon na ginawa na ni Ripple. Kapag nagkataon, ito ang maaring magbago ng paraan ng pagpapadala ng pera sa susunod na dekada. Ang market impact po nito ay kung tuluyang gamitin ni Western Union ang Ripple Network, posibleng makita natin ang pagtaas ng interest ng institutional investors kay XRP dahil gagamitin na ito sa real-world payment systems. Ano naman ang mga detalye ng deal sa pagitan ng Western Union at saka Intermex? Sabi po rito ay in August 2025, Western Union announced it would require Intermex in a deal valued at approximately $500 million. The acquisition was officially framed as an effort to expand Latin America reach and strengthen digital payment capabilities. Ayan, noong August 2025, inannounce po ng Western Union na bibilhin nila ang Intermex sa halagang $500 million. Ang opisyal na dahilan ay para mapalakas po ang kanilang digital payment capabilities at palawakin ang operasyon sa Latin America. Ngunit ang mas nakatagong layunin ay mas malalim pa dahil si Intermex ay matagal nang may connection kay Ripple at ginagamit na ang RippleNet para sa mas mabilis na remittance transactions. Ang market impact po nito ay ang $500 million deal na ito ay posibleng magbukas ng mas malaking adoption para kay XRP sa Latin America, isa pong rehiyon na kilala sa mataas na volume ng remittances. Paano naman po konektado ang Intermex kay Ripple? Sabi rito, however, the deeper implications lie in Intermex technological partnerships. Since 2020, Intermex has been working with Ripple, integrating RippleNet and testing on-demand liquidity or ODL, Ripple's flagship solution that utilizes XRP to facilitate instant, low-cost settlements across borders. Paliwanag po natin yan. Simula daw po noong taong 2020, si Intermex ay kasosyo na ni Ripple sa paggamit ng RippleNet at On-Demand Liquidity or ODL. Ang ODL ay ang pangunahing serbisyo ni Ripple na gumagamit kay XRP bilang bridge asset para sa instant at murang cross-border payments. Dahil dito, ang pagbili ng Western Union sa Intermex ay nagbigay sa kanila ng direktang access sa technology ito. Ibig sabihin si Ripple, XRP at ang XRPL ay bahagi na ngayon ng ecosystem ng Western Union.
Sa market impact, kapag nagsimula ng gamitin ng Western Union ang ODL, tataas po ang demand kay XRP dahil kakailanganin ito bilang liquidity source para sa mabilis na transaction sa iba't ibang currency pair. Ano naman ang sinasabi ng software engineer tungkol dito? Sabi po rito ay Vincent Van Code, a software engineer, underscored this connection in his X post, asserting that Western Union will use Ripple, XRPL, and XRP. Yan po yung aktual na tweet or post dito ni Ginong Vincent Van Code. Sinabi po niya sa kanyang post dito na Western Union will use Ripple, XRPL, and XRP. Pinatibay nito ang ideya na hindi na puro teorya lamang ang integration na ito, kundi isang realidad na dahan-dahan nang isinasagawa sa loob ng kumpanya. Ayon po sa kanya, malalaking institution tulad po ng Western Union ay kadalasang bumibili ng existing technology kaysa gumawa ng bago. Isa po itong matalinong galaw para makatipid sa oras at resources. Sa market impact, kapag nagkataon, tataas po ang kumpiyansa ng market kay XRP at posibleng magdulot ito ng mid-term bullish rally dahil sa real use confirmation. Ngayon ay bakit po ba napili si Ripple bilang partner? Sabi po rito ay he emphasized that major players in finance don't build a new wheel. They buy or acquire it, pointing out that Ripple's role as an integrator and compliance powerhouse makes it a highly attractive partner for institutions seeking scalability and regulatory clarity. Ayan, malalaking kumpanya daw tulad ng Western Union ay hindi gumagawa ng bagong gulong. Ito ay binibili nila. Kaya't si Ripple ang napili dahil sa kanyang kakayahan sa integration at sa pagiging compliant sa mga regulasyon ng iba't ibang bansa. Sa panahon ngayon, ang transparency at regulatory clarity ay napakalaga, lalo na sa global financial system. At dito nagiging advantage po si Ripple laban sa ibang blockchain networks. Sa market impact, ang ganito pong klaseng tiwala mula sa traditional finance ay nagpapalakas ng imahe ni Ripple at nagpapataas ng posibilidad na mas maraming bangko at remittance firms ang sumunod sa yapak ng Western Union. Ano naman po ang technical na benepisyo ng paggamit ng XRPL at XRP? Sabi rito ay Ripple's value proposition lies in its ability to streamline global payments through a single interoperable network. The XRPL provides sub-second settlement, high security, and negligible transaction cost, while XRP acts as a bridge asset, removing the need for pre-funded accounts in multiple currencies. Yan, ang lakas daw po ni Ripple ay nasa XRPL or XRP ledger na may kakayahang mag-settle ng transaction sa loob ng isang segundo lamang. Bukod po dito, halos wala itong transaction fee at napakataas ng security level. Ang paggamit kay XRP bilang bridge asset ay nag-aalis ng pangangailangan para sa pre-funded accounts sa iba't ibang bansa. Sa madaling sabi, mas mabilis at mas mura ang remittance process gamit ang Ripple technology. Ang market impact po nito ay ang ganitong efficiency ay posibleng magbago ng pananaw ng mga remittance firms at dagdagan ang aktual na paggamit kay XRP sa real-world finance. Paano naman po naaangkop ito sa business model ng Western Union? Sabi po rito ay Ripple has long positioned itself not just a blockchain company but as a regulatory compliant payment solutions provider. This fits seamlessly with Western Union's compliance-heavy business model. Si Ripple daw po ay hindi lamang basta blockchain company, kundi isang regulatory compliant payment solution provider. Ang ganitong katangian ay akma sa operasyon ng Western Union na matagal nang nakatutok sa compliance at seguridad ng transaction. Gamit ang ODL, makakamit ni Western Union ang mas mabilis na settlement, mas mababang liquidity cost at mas mahusay na treasury management nang hindi binabago ang kabuuang structure ng kanilang financial system.
Sa market impact, kapag tuluyang naipatupad po ito, bababa ang operating cost ni Western Union at lalakas ang kumpiyansa ng investors sa XRP ecosystem. Ngayon paano naman po nito mababago ang global remittance industry? Sabi po rito ay for the broader industry, Western Union's move represent a strategic acknowledgement that blockchain-based liquidity solutions are no longer experimental. They are operational, cost-efficient, and increasingly necessary in a world demanding instant value transfer. Ayan, ang hakbang na ito ni Western Union ay isang kumpirmasyon na ang blockchain-based liquidity solutions ay hindi na eksperimento. Gumagana na ito sa totoong mundo at mas mura kaysa sa traditional na sistema. Ipinapakita rin ito na handa na ang mga malalaking kumpanya na tanggapin ang blockchain bilang normal na bahagi ng kanilang operasyon. Sa panahon kung saan gusto ng mga tao ang instant transfer, si Ripple at XRP ay nagiging susi sa pagbabagong ito. Sa market impact, ito po ay maaaring magdulot ng chain reaction sa market kung saan mas maraming remittance at banking companies ang susunod na siyang magpapataas ng global demand kay XRP. At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay bilang mga traders at investors ay nasasaksihan natin ngayon ang isa sa pinakamahalagang hakbang sa kasaysayan ng crypto adoption. Kung totoo ang integration ni Western Union sa Ripple Network, ito ay magpapatunay na si XRP ay hindi lang speculation token kundi isang real-world utility asset. Sa ganitong antas ng paggamit, maaaring tuluyan ng umangat si XRP mula sa pagiging altcoin papunta sa pagiging global financial infrastructure. Ang hakbang na ito ay hindi lang makikinabang sa Western Union kundi sa buong crypto ecosystem. Ipinapakita po nito na dumarating na ang panahon kung saan ang blockchain ay hindi na po teorya kundi aktwal na ginagamit ng mga higanting kumpanya. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.